Sa araw na ito, ako ay maglalakbay mula sa konsepsyon ng Gandara, Samar patungo sa bayan ng Pinabagdaw, Samar kung saan ito ay naglalaman ng mga lubak na kalsada na siyang nagbibigay peligro sa mga taong dumadaan galing sa ibang lugar. Dito sa Barangay Konsepsyon ng Gandara, may isang lubak na siyang nagpapabagal sa mga sakayan patungo sa kabilang bayan. Ayon sa mga taga rito, ang lubak ay hindi pa naaayos, ngunit ito ay nilalagyan lang ng parang buhangin para hindi gaano malubak kung dadaanan. Dahil dito, nadadagdagan ang haba ng biyahe ng mga taong dumadaan dahil mas binabagalan nila ang kanilang pagtakbo kapag sila ay nasa gitna ng mga lubak. Hindi kalayuan may isang lubak din na parte ng kalsada kung saan umiiwas ang mga sakayan para hindi gaano makalug ang kanilang sinasakyan. Sa Barangay Tizon ng San Luis, Samar, naabutan ko ang isang truck kung saan ito ay nasiraan ng pesa dahil sa lubak ng kalsada. Mahigit 2 linggo na silang stranded sa gilid ng kalsadang ito. Galing po kami ng Mandibulacan, nagkarga po kami ng module papuntang Biliran. Tapos pagdating po namin dito sa may Gandara, marami pong lubak naputol po yung yung differential dahil sa lubak. Yung kalsada dapat ayusin na kasi marami nang sira, maraming auto nasisiraan. Kami nasiraan nga kami. Tapos yung yung differential sira na rin. Wala na. 1 buwan pa to dito. Sa aking pagpapatuloy, marami pang lubak ang aking nakita. Sa bayan ng Paranas bago marating ang Buray, may isang parte ng kalsada na ayos pa naman, ngunit ito ay sinisimulan na ang pagsira para ayusin. Sabihin na ba, ano ba itong DPWH? Yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang-sira na kalsada doon, hindi ginagawa, hindi inaayos. It is actually preventive maintenance and reconstruction yung pinag-uusapan po natin dito. Kasi there is a point when the road starts to deteriorate and it would be more economical actually to undertake yung preventive maintenance. Kaya yung medyo maganda-ganda pa ang tingin ninyo but actually the pavement starts to deteriorate. So it will be more economical actually to repave it at that point in time so that we can save actually yung base and sub-base. Hindi na ho na natin gagalawin yung base and sub-base. It's just the pavement that we're going to replace. Yung sa mga kuwan ho naman, yung talagang deteriorated and bumagsak na po yung base and sub-base, that's going to be reconstructed po. So it's going to take yung mas malaking rehabilitation, reconstruction ang gagawin doon. Ganda pa yung daan sinsira na. So, and I was also, the answer was also a very technical answer. So,
na mahirap paniwalaan eh. I mean, it goes against the inputs of our senses, di ba? Kita na mata mo, ayos ba? Sasabihin sa'yo, hindi, sa ilalim bulok na yan. And yet, may nakita ka man na tunay na bulok na, hindi naman ina-actionan. Iba-iba ang kalidad ng simento na ginagamit sa paggawa ng kalsada. May mga simento na mas matibay at mas matagal. Ngunit ang bigat at dami ng mga sakayang dumadaan sa kalsada ay nakakaapekto sa tibay nito. Mas mabigat ang mga sakayan, mas mabilis itong masira. Maliban dito, ang pagbabago ng panahon tulad ng ulan, init at lamig ay maaaring makasira ng kalsada. Ang isang simentadong daan ay maaaring tumagal ng ilang dekada kung maayos ang pagkagagawa nito. Ngunit dahil sa mga nabanggit na mga bagay, ito ay maaaring masira ng mas maaga. Ang Department of Public Works and Highways o DPWH, sila ang may responsibilidad sa pagpapagawa at pagpapanatili ng mga kalsada ng Pilipinas. At kabilang na dito ang Maharlika Highway ng Western Samar. Very frustrating din po talaga yung nangyayari sa Samar dahil may mga road sections na ginagawa na hindi naman sira. Well, yung ibang sira, ginagawa siya. So, last question ko na lang po, ano po ba yung nangyayari dahil may mga areas na may mga it went viral lately na may portion na visibly hindi siya sira pero ginagawa siya. Rinireblocking siya, ganyan. Well, yung visible na sira, hindi naman siya ginawa, which led to the frustration of other people, of the people of Samar po. So, I want to get lang po your opinion or kung may reason po ba tungkol doon. Your Honor, I think yung manifestation ni Congressman, I think kung nagre-reblocking kami in areas na medyo maganda, this is part of the maintenance program dati natin. Kasi hindi naman natin pabayaan yung mga deteriorated sections in good areas na ganun lang po. Because it will spread out kung hindi namin rini-reblock yung mga deteriorated areas. Hindi naman yung siguro that I don't think that unwarranted naman yung very good road na sisirain namin and we will rebuild it. Hindi naman po sigurong gano'n. But reblocking is necessary actually in good sections na kailangan po natin kumpunihin para hindi ho mag-spread yung deterioration po. Yung gano'n lang po siguro. Maraming parte sa kalsada ng Samar ang lubak-lubak o malalalim ang lubak ngunit hindi pa ito ginagalaw para ayusin. Ngunit isa sa napansin ng mga tao, ang magaganda pang klase ng highway na sinisimulan ang pagsira para ayusin. Ang video na ito ay ginagawa ko hindi para manira sa trabaho ng tao, ngunit ito sana ay magsilbing eye-opener na dapat unahin ang kailangang unahin. Ang Maharlika Highway ay sumasakop sa halos buong haba ng Pilipinas. Mula Luzon hanggang Mindanao, ito ay dumadaan sa maraming lalawigan at lungsod at nagsisilbing pangunahing ruta para sa transportasyon ng mga tao at kalakal sa buong bansa. Sa kabilang banda, ang provincial highways ay sumasakop lamang sa loob ng isang probinsya. Ito ay nag-uugnay sa mga bayan at munisipyo sa loob ng probinsya at nagsisilbing daanan para sa mga lokal na residente at negosyo. Sa madaling salita, ang Maharlika Highway ay isang pambansang highway na sumasakop sa malaking bahagi ng Pilipinas, habang ang mga provincial highways ay mga lokal na highway na sumasakop lamang sa loob ng isang probinsya. Ang Maharlika Highway ay isang pambansang highway na pinamamahalaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ito ay may sariling pundo. Ang mga provincial roads naman ay pinamamahalaan ng provincial governments at sila ay may sarili nilang pinagkukunan ng pundo tulad ng IRA, Real Property Tax at iba pa. Magkahiwalay ang pinagkukunan ng pundo ng Maharlika Highway at ng mga provincial roads.
Paglagpas ng Buray sa bayan ng Paranas, nagkakaroon ng traffic ang mga sakayan dahil sa kasalukuyan ay inaayos ang isang lane ng kalsada na nagpapatuloy patungo sa bayan ng Calbiga. Dahil sa dulot ng trafiko, ang ilang food vendor ng crossing ng Buray patungo sa Eastern Samar ay nagtutungo sa kabilang traffic o dulo ng traffic para ibenta ang kanilang paninda. Ayon sa vendor na ito, ang kanyang mga paninda ay mas madaling nauubos kumpara sa kanyang unang pwesto. Dito kasi, wala siyang kompetensya at solo niyang nabebenta ang kanyang mga paninda. Maliban sa vendor, may mga bata rin na nanghihingi ng barya kapag may mga sakayang humihinto. Itago na lang natin sa pangalang si Junjun. Ayon sa kanya, 1,000 ang kanyang pinakamalaking nakuha o naipon sa panghihingi ng barya. At ang kanyang naipon ay ibinibigay niya sa kanyang lula at ginagamit pambili ng uniform at pambili ng papel gamit sa paaralan. Paglagpas ko sa bayan ng Calbiga, parami ng parami ang mga lubak na aking dinadaanan. Kapansin-pansin na hindi tulad ng ibang lugar, ang mga lubak na ito ay kulang ng inaayos. Hindi katulad sa lugar na aking dinaanan, ang magandang kalsada sinisira para ayusin. Ang probinsya ng Samar ay naglalaman ng mga nagagandahang tourism attraction, world-class beaches, waterfalls, magagandang kuweba, ngunit ang lubak na kalsada ang nagpapapangit sa kwento ng mga turista. Sa nakaraang taon, si VP o Vice President Sara Duterte ay napunta sa probinsya ng Samar at kanyang napuna ang problema ng naturang kalsada. Ang daan ng Samar at ng ibang lugar, alam mo talaga na yung lugar merong problema. Tinanong ko yung kasama ko, sabi ko, wala na ba silang ibang daan dito? Ito talaga ang dinadaanan ng lahat. And then ni anak ko, taon-taon mo break ta, taon-taon mo, di ka gun makatulog. Layo na siya, di ba? From San Juanico, Bridge to Calbayog City. So pwede ka matulog. Hindi ka makatulog. Data from the department shows that about 205 kilometers of the Maharlika Highway runs through the province of Samar. This accounts to 52% of the whole Eastern Visayas segment of the highway. Specifically, the segment in the first district is 96 kilometers. The second district is 109.7 kilometers long. Despite all of this, the Samar segment of the Maharlika Highway is the worst highway in the Eastern Visayas and probably the worst in the entire country. Large areas of the highway are heavily damaged and riddled with potholes. In certain areas, only one lane is passable. I want to emphasize that this issue isn't just local. This doesn't just affect Samar. The Maharlika Highway is the key artery that connects Luzon, Visayas, and Mindanao. The vehicles that pass through Samar segment of the highway are not just locals. In fact, most of the vehicles that use the highway are large transport trucks that carry essential goods from Luzon to Visayas and Mindanao, and vice versa. I understand the department has had several projects in the last few years
to try to fix and rehabilitate the highway. I laud the department for its efforts. What I don't understand, however, is in the last decade or so, the Samar segment has remained in a perpetual state of disrepair. For next year's proposed budget, only 3 billion was allocated for the projects involving the Samar's first and second district segment of the Maharlika Highway. This is even less than half of the total amount necessary to really restore the highway. I understand, Mr. Secretary, that what happened in the past is out of your control. I pray, however, that moving forward, something can be done. In this regard, I have a few questions. First, how does the department prioritize the distribution of road maintenance and repair projects? We want to convert Daang Maharlika as a primary trunk line of unimpeded travel from Cagayan all the way to Mindanao. This is one of our priority projects. So I can rest assured the good congressman that the concern in Samar will be attended to within this administration. Can you please enlighten us on the department's plan for finally repairing and rehabilitating the highway? Well, our plan, Mr. Chairman, is actually to continue to rehabilitate those that have sections that are already in despair. But the longer plan that we have is actually to have a full design of the entire Maharlika Highway, and we probably will have to sought for official development assistance funding, because this will involve huge investments for the next 6 years, Mr. Chairman. Considering na mahaba pa yung process nun and pinopondohan siya ng national government, yung Maharlika Highway for Samar, I will go back to the question, bakit kaya yung ibang mga districts with lesser na sira and shorter na distance, mas malalaki yung pondo as compared to the ones given to Samar, in particular sa district ko po? Honestly po, ang pan lang ho namin dito, since we are expecting the big project that is coming to Samar, ang sabi ko nga lang po, on my own, I have instructed them, yung worst section should be still given priority. Yung next question ko na lang po, you mentioned already yung sa tungkol sa Asian Development Bank funding. So, when will that happen? Kasi if nasa procurement stage pa lang tayo, paggawa ng design, when will that happen? Yung actual na paggawa, hindi na yung sa design na part, ha? We're expecting po that once the detailed engineering design is completed, ang expected start of civil works po, yung component, is in 2027 po. 2027? Yes po. And how long do you think na magagawa yun? 2 years, 3 years po. Mr. Chair, if Mr. Secretary, 200 kilometers po to, 200 kilometers. if hindi nyo lang po mamasamain, hindi pa masyadong matagal yung 2027 from 2024 pa lang tayo ngayon para sa complete rehabilitation ng Maharlika Highway? Well, ang kwan po kasi dito is packaged actually in the 2 projects, Your Honor, no? And it may take a little time actually to do the detailed engineering design for the 200 kilometers. Medyo mahaba po ito. In the meantime, actually yung pong the process of the foreign assisted program naman ng konti is a little tedious and lengthy. Admittedly, it's a lengthy process. But ang kwan po natin dito is we'll continue actually to address po yung worst sections while we are doing this before we start the civil works for in 2027. So we will continue po yung addressing the worst sections actually po. Ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Explore and Docu Network.